Magsitayo na po ang lahat. Adonai, nasa bundok ng Sinai, baya'y bibigyan ng batas, kamay mula sa itaas, magdiwang na Emmanuel, ay darating o Israel. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat.
Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong araw na ng simbang gabi. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat Lord, nakatatlo na, 3 down, 6 na lang. Mabilis lang ho yan, hindi natin mamamalayan. Maitanong ko nga ho, sino-sino na ang nakatatlong umaga pumalakpak ng malakas? Wow! Sino ang may absent na? Taas ang kamay. Wag ho kayo mag-alala. See you next year. Mabubuo nyo rin yan. Pero sa mga nakatatlo na, sino ang may balak, ang may plano na buuin ang 9 na gabi, pumalakpak din ng malakas? So, go for 9. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kaya mo yan. Go for 9. Baka sabihin ninyo, Father, go for 9, ngayon ka lang namin nakita. Ako po'y nagsisimbang gabi sa ibang oras naman. Yan ang magandang balak. Yan ang magandang plano. Kung ikaw ay may mga binabalak at pinaplano, ngayong simbang gabi, pag-isipan mo, tama pa ba ang mga pinaplano ko sa buhay? Tama pa ba? Mabuti pa ba? Maganda pa ba ang mga binabalak ko sa kapwa ko? Yan ang pagninilayan. Yan ang binabalikan natin kapag panahon ng Adbyento, tayo ay nasa 3 linggo na ng Adbyento. Nasindihan na, hindi pa pala, namatay na kagad yung 3 kandila ng Adbyento. Tayo ay nasa 3 linggo na ng Adbyento. At ito ang pinagninilayan natin. Ito ang binabalikan natin pag Adbyento at simbang gabi. Kung paano natupad ang binalak, ang pinlano ng Diyos para sa tao. At isa lang ang dakilang plano ng Diyos para sa tao. Ang kaligtasan natin. Ito yung mga araw na binabalikan natin, maririnig natin kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pagliligtas at pagbawi sa tao. Ikaw ba? Ano nang magaganda, ano nang mabuting plano sa buhay mo ang nagkatotoo? Ang natupad mo? Siguro maganda rin tanungin natin, ano nang mabubuting balak, plano mo sa pamilya mo, sa mga kasama mo, ang natupad mo na, ang nagkatotoo na, magkaroon ka ng sariling pamilya, makatapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng magandang trabaho, yumaman, nangyari na ba? O kinailangan mong baguhin? O hinayaan mong ibahin? Siguro mga kapatid, sa ating ibanghelyong narinig ngayon, ganito ang ginawa nila Maria at ni Jose. Meron na silang magandang plano para sa kanilang dalawa. Binabalak na nilang magpakasal. Pinaplano na nilang magkaroon ng sariling pamilya. Pero dumating ang mas dakilang plano at balak ng Diyos para sa kanila. Hindi lang sila naging mag-asawa. Naging mga dakilang banal na tao sila sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang sila naging magulang, naging nanay at tatay sila ng Poong Jesus Nazareno. Makinig po kayo.
sometimes your disappointment is God's appointment to you. Your disappointment, hindi nagkatotoo eh. Hindi natupad. Sayang. Your disappointment can be God's greater appointment to you. At malamang sa malamang, may ilan naman talaga sa atin dito ngayon ang makapagsasabi na, Father, sa taong ito, natupad ang mga pinangarap ko. Nagkatotoo ang mga pinlano ko. Nakapag-asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng trabaho, nakapag-abroad. Para sa inyo, congratulations. Sa lahat ng mga pangarap, plano, at panalangin natupad ngayong taon, palakpakan natin ang ating Panginoon at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pero sana, huwag kayong titigil, maging masipag, maging madasalin, be humble pa rin, katulad nila Maria at Jose. Sa kabila ng dakilang plano at biyaya ng Diyos sa kanila, alam nilang dalawa, aliping lingkod pa rin sila ng Panginoon. Be humble kapag natutupad na, nangyayari na ang iyong mga pangarap. It will always be lonely, alone on top. Kailangan mo pa rin ng Diyos. Kailangan mo pa rin ng mga kasama mo. At para naman sa mga hindi muna pinapalad na matupad ang kanilang mga magagandang hangarin at mabuting plano, balikan natin ang sinasabi ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa. Ano ang sabi ng Diyos kay Jeremias? Nalalapit na ang araw na pasisibulin ang aking pangakong kaligtasan. Pakinggan mo yan. Nalalapit na. Sa panahon at paraan ng Diyos, natupad pa rin ang pagpapalaya sa mga taong naghihirap, mahihina at may sakit. Mga kapatid, ito po ang panghawakan. Ito po ang paniwalaan nyo pa rin. Hindi laging karera ang buhay ng tao. Hindi ka laging parang mauubusan. You live your life one at a time. In God's own way and time. Hindi ka lang dapat nagdadasal na matupad ang plano at mangyari ang mga pangarap mo. Ngayong simbang gabi, magtiwala ka rin sa plano at pangarap ng Diyos para sa iyo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa ikatlong araw ng simbang gabi o Misa de Gallo, sana ang hangad at plano mo hindi lang mabuo ang siyam na umagang ito. Higit sa lahat, sana dahil sa Misa de Gallo, madagdagan ang tiwala, ang pananalig mo sa plano ng Diyos para sa iyo. Ang simbang gabing ito, ilang araw na lang, tapos na ang taong ito. Siguradong matatapos. Pero ikaw, pwedeng hindi pa. Pwedeng inaayos ka pa ng Diyos, may plano pa ang Diyos. Amen.